we have been talking about. It's about, and I thank Sophie for her comment on what's the message last week. You know, the message is still the purpose and the weakness and the warning. The purpose, what's the purpose of the Word of God? I think I will call Brother Rene after this explanation because we were blessed by Rene yesterday. Amen. Hallelujah. Yeah, because he clearly explained what's the importance of the Word of God, especially when we gave her an assignment concerning the verse of 2 Timothy 3:16 and 17. What's the meaning of this verse in his life, and you know, he explained it so well, and then the past reminded him about his parents. You see, the message, you see, it's a message of parents, a message of and it's a message of pasuay, and it's a message of our weaknesses. Okay, our weaknesses sometimes, you know, you must be aware, no? Please try to think of this. Our weaknesses sometimes, no, God is always give us a warning, no, about the weaknesses that we have. Yes. Just like the weaknesses of Adam and Eve. Did you know that the Garden of Paradise it's not just like this small place? The Garden of Paradise is a big place, right? It's a big place. Maybe it's Trocadero. And, you know, you see this the warning that God gave them, because people are naturally weak. We are so weak. We are so weak. And why they are tempted on that tree? It is in the middle of the garden. Did you know why they are tempted? Yeah, because you see, this garden is it's a big one. The problem with them is this warning also for us, because they are always concentrated and they are always passing in that tree. You see, that's the message of Candy Crush, but we are trying to tell you that you can enjoy what you want, but you see, there is a time for everything. There is a time for everything. Amen. So you see, the weakness, the warning that the message is telling us, we must not be always near that temptation that always tempt us to sin. See, that's the warning. Okay, and then the message of concerning the parents, no? Can you repeat what you have shared just yesterday about this? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. And I love how Rene explained it concerning the teaching of his father. Can you Pwede dito, kuya. Yes. Kuya, in front, kuya, kasi di kita makita. Requested. Okay, how this verse is there is a connection of this verse on how he understands life. I'm so glad because I'm here in front of you. Amen. Because I'm really I don't know how to explain in English. Yes, okay. I've got my translator. But I prepare because tungkol nga po sa pinag-aralang yung salita natin, mga kabayan. Yung pinag-aralan natin nung tayo nasa elementary, sabi nga po, sa isip, sa salita. Yan din po yung sa ating sa pananampalataya. Yan din po yung ginagamit natin. Hindi po ba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan din po eh. Kasi yung nangyayari po sa atin, pagka sinabi makapaya, wala na po yung sinasabing katagalugan.
Iba-iba na ho tayo eh. Kumbaga sa ano, ng Amerika, pagdating sa Pilipinas, English word na. Nasa tayo sinasabi yung paratang mga bayan. Pero yung kwento ko po sa nangyari, yung nasabi ng pastor, nangyari po sa itong buhay ko. Kung nabubuhay pa yung aking ama. Kasi po yung time na yun, kasama po ako ng aking magulang mula unang baitang hanggang na baitang sa elementarya. Talaga pong inaakay niya ako sa butihan sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Yun po yung nasa Protestant po yung magulang ko. Ngayon po, dahil po ang ama ko abala sa trabaho, kontraktor po siya, gumagawa ng plano, at nakakabid ng bahay, ng lalaki. Nung napunta na po ako sa high school, taas na para lang, nabago po ang mundo ko. Ang mga kaibigan ko ay kumbaga sa halo-halo na, may ibang lugar. Doon pa yung katuruan ng para akayin ako ng magulo. Medyo nawala po. Talaga pong marunong ang Diyos dahil nung binigay ako ng assignment yung pastor. Wow, sabi ko, ito yung patama sa akin. Nangyayari sa buhay ko ito, sabi ko kay Lord. Para kung pinaramdaman sa akin yung doon po kasi yung perang natatanggap ko sa magulang ko sa ko lang dinadala. Barkada, bigay dito, bigay dito. Hindi ko po pinahalagahan. Ito po yung verse na parang nangyari sa istorya ko eh. Para nung time na po na final exam, kailangan ko po yung pambayad. Ang ginawa po ng magulang ko para matanggap ko yung pera, pinagtrabaho niyo po ako doon sa kalagitnaan ng araw. Siguro mga 11:30 nung kainitan. Na-short ko ako ng ate, tapos nakasando. Halos namumutok na po yung likod ko sa init, tsaka yung palad ko puro kalyo. Naisip ko tuloy, hindi ako mahal ng magulang ko. Tapos sila andun sa isang hindi rin ako makain, bibirienda. Tapos yung yung trabador niya na ako po yung tinatawag na piyon na pinaghahalo ng semento, hindi ko po naranasan po sa talang buhay ko dahil may magulang ako, sabi ko bakit niyo ako pinababayaan. Samantala sila na kumakain sa meriendahan. Tapos yung maso, sige, bakit? Kasi yung hollow block, tatayo po kami ng mga ganito. Tapos sabi ko, kasi magulang ko sa loob ko. Mahal na ba ako to? Hindi. Sa iba-ibang lang po, nung dumating yung lola ko, nakita niya ako na halos umiiyak. Puro kayo ang palad, saka yung may sunburn po. Inawag niya po yung aking ama, sabi niya, bakit? Hindi mo na ba kayang buhay ng anak mo? Pinaghahanap buhay mo na kagad nang wala wala pa. Ang gusto lang pong nakuha po yung mensahe nung binigay na yung mensahe ni Pastor, yung nga po, yung salita na yun. Yung bahong dating, mahal ako ng ama ko dahil yung perang binibigay niya sa akin, sa ako lang nila. Ngayon po, ang nangyari, yung perang pang sweldo ang dating eh. Kasi po, pinaghirapan ko, nagtrabaho niya ako dahil kailangan ko yung pambayad sa final exam namin. Imbis na ibigay ng kagad, pinaghirapan ko. Yan, halo ako na kahit na paano halo. Para lang makuha ko yung kailangan ko pambayad. Ngayon, napil ko, halos yung bayad sa akin, halos hindi ko magalaw, isang linggo pa. Nasa pabulsa ko. Pupuntahin ko eh, kaya naman gawin mga trabahador yung pinagagawa sa akin. Dahil marami po siyang trabahador.
At bakit hindi ako mahal na magulang ko. Para Pero salamat dahil yung po yung naging aral sa akin. Yun po yung na-realize ko, binigyan ako na sa parang ito yung buhay ko. Sabi ko, parang ito yung ginawa sa akin ng makunat. Amen. Sabi ko na, napaganda ng yung mensahe na blessing. kapit ng Diyos. Kaya nga po, nagpapasalamat ako dahil kahit nung po ako palipat-lipat ng mga isa lang po ang aking hangarin, yung makapakinig ng mabuting balita. Kahit po pumunta, kahit ganun pastor. Kasi ang target ko po yung madagdagan ng aking kaalaman. Talagang ang Diyos ay buhay. Ang Diyos, totoo. Ang Diyos ay buhay. Ginagabayan niya tayo kahit saan tayo pumunta. Kaya natatandaan ko yung sabi sa akin ng Lord. Kahit saan ka lugar pumaraon, anak, huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoon. Amen. Yun po yung mensahe yung binigay na sa atin. Walang imposible sa Diyos. Walang hindi ibibigay. Totoo. Totoo ang buhay ng Diyos. Basta maging tapat lang yung layunin natin. Walang hindi pagkakaloob. Katulad po ng pangyayari niya sa bahay namin na tinitira. Matagal na po kami nakatira. Halos halipa o rito. Ginawa ko lang po na double take yung dalawang anak ko para lang po kami magkasya. 7th floor, walang lift. Pagka maakit po kami, nilalagay ko yung anak ko rito sa balikat, pagpanik. Awang-awa po ako sa kanya. Sabi ko, Lord, lumalapit naman po ako sa iyo. Ano pa po ba kailangan? Para mapaitamang ko yung pagmamahal na kung gusto ko maramdaman yung ginagawa niya sa akin. Pagpunta naman po ako sa mga parang may kulang. Nag-pray ko sa mga pastor. Sabi ko, Pastor, tulungan niyo ako. Baka kulang pa yung paghingi ko sa kanya. Parang maunawa niya. Parang may kakulangan. Tapos, dumating yung time, may binibigay sa amin. Mas maluwang. Alam ko, wala rin po privacy. Maluwang, siguro pa mga dalawa na ito. Ano nga lang po, walang privacy para sa mga bata. Kasi po yung anak ko, gusto niya na mayroong makapag-invite naman po siya sa mga klase niya. Halos po, araw-araw po kasi yung naiimbita. Ang gusto niya po mangyari, mga tanood din po ng utang na loob. Ma-share niya yung papala. Siya naman po ang makapag-imbita. Dumating almost 10 years ko rin po nakuha yung bahay. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Kumbaga sa ano po in His time. Amen. Ito po, talagang wag lang tayo magmadali. Bibigay at bibigay. Kasi po ako nag-a-apuro kasi. Ang gusto ko mangyari, pag-pray ko sa kanya, bigay ka agad eh. Hindi po pala. Kailan mo na Talagang binibigyan ka ng talagang may ka kung saan yung pasensya mo, kung saan yung salamat sa Diyos dahil nung time na dumating yung sulat, kasi ang play po namin sa Hasselen, hindi kami mabigyan ng chance na makakuha ng maayos na pamo. Ang binibigay lang po talaga yung wala ring privacy, mga ganito. Hindi po namin tinanggap. Kaya ang ginawa ko para, may nagturo po sa akin, yung tinitira namin maliit, huwag ko na raw ayusin. Huwag ko na raw pagandahin. Dahil sabi ko, baka naman magkasakit ang bata pagka hindi ko inayos. Hindi, paraan lang yan para mag-accent yung mga naka-assign sa inyo. Hindi, nag-umus na po yung mga pintura, ano ganyan. Nag-ano na. Nagkaroon kami ng yan ng rendezvous. Dumating siya, binisita. Pinipicture ang pa. Talaga pong tumutulo yung lamig. Nagmamuhis. Hindi ko naman po pinatutulog ng mga bata. Sa hipag ko po sila pinatutulog. Sa madalit sabi ko sa kanya, wala kaming karapatan na makakuha ka ng maayos na bahay dahil dito yung ang mga bata ako dito pinanganak. May karapatan po sila. Ako pwede ako tumira sa mga kaibigan ko. Paano ako itong dalawang bata? Maliliit pa.
gusto niyo ba magkasakit siya o mamatay kayo. Kaya yung pong time na yun, nasa pray po talaga. Gumawa ang Panginoon sa oras na yun. Yung kausap ko po nagtatawag na ng mga, yun nga po yung sa Parisabita, may mga inaayos na building. Just do it, sabi niya. They have a place for you and for your family. Thanks God, sabi niya. Dumating po yung sur. Sabi niya, pwede mo nang pasalan yung kompleto yung mga papeles na pinigay ko sa sa kausap namin. Sabi niya, bisitahin mo muna bago mo i-fill up ang lahat yung mga nung makita ko po yung bahay. Wow, ito na po yung hinihingi ko. Yes, I was good. Mapaglingkod sa iyo at magamit yung bahay ito, hindi lang po para sa akin. Para ang sa Panginoon. Magagamit. Hindi para sa akin. Para sa iyo, Panginoon. Kaya pa nung nakita ko siya, sabi ko, 3 rooms, may malong na lugar na living room. Okay po parang ang dating po para sa lahat. Sabi ko, ito na, sabi ko. Ang ginawa ko po, tinawag ko yung brother ko sa Jesus Street, si Brother Gaspar. Sabi ko, Brother Gaspar, may surprise ako para sa iyo. Sabi, ano yun? Sabi ko, wala kang pasok. Sabi ko, wala. Alika, saan ka sa bahay? Sabi ko, saan? Dinala ko siya. Talagang praise to God dahil nalaman ko yung siya tunay na mananampalataya. Sabi ko sa kanya, alika, nung makita niya, ano to? Sabi ko, eto na yung lumundag tayo sa tuwa, sa kagalakan. Dahil ito yung hinihingi natin, pray mo ako. True text, sabi niya, basta makinig ka lang, sabi, magpipray tayo. Tapos pinipray namin ni Pastor Andy. Talagang mag-bless. Sabi ko, Lord, salamat sa pamuli. Dahil ito yung pinagkaloob sa amin na sabi mo, hindi mo kami iwan, hindi babayaan. Kaya salamat sa Panginoon dahil yung mga sa yung panahon na nagpupunta ako sa pakikinig sa mga salita mo, ito yung kasagutan na hindi mo kami pababayaan. Kaya talagang ang atin lang po continuous tayo, manalig. Walang posible sa Panginoon. Ibibigay at bibigay ang ating kailangan. Walang napakabuti ng Diyos. Napakabuti. Ang ginagawa lang kasi sa atin, maghintay at huwag mawala ng pag-asa. Kasi po yung pagtutuwid sa atin, kung hanggang saan tayo makakapaghintay, makakapag-iis ng mga pagsubok na pinagkakalob sa atin. Kasi yun po yung para tayo huwag mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Siya lang po, wala pa noon hanggang ngayon. Magpakialam, siya pa rin ang Diyos na buhay. Siya, wala nang iba. I-share ko lang po ito talagang para bang kung dumaan na ang aking pakaramdam. Nabuksan yung mga We're so blessed. napabuti. Ang hinihingi lang po sa Panginoon yung sabi nga po, pagka humingi ka talagang just wait. Kasi po yung paglaki ng anak ko, para po ang story, yung parang kay Abraham, tsaka kay Jacob, Israel, kay Isaac, yung makita ko yung magiging apo ko sa anak ko. Kaya sabi ko, parang imposible dahil 8 years old pa siya. Anong edad ko? Sabi ko, pero sabi ko, Lord, walang imposible sa iyo. Dahil gusto mong pahabain ng buhay ko. Dahil ilang taon pa.
Amen. Makita ko lang ako yung shooting ng anak ko. 130 pa mga Hindi ka ako posible. Malakas yung dating. Sabi ko, bigyan niyo pa po ako ng kalakasan, Panginoon. Yun lang po yung hindi naman po ako mahirap yung hinihingi ko. Kaya lang masok ko yung bayan ko hanggang sa magkakukot ko sa anak ko. Can you imagine 8 years old? Kasi po ang gusto ko mangyari yung nangyari kay Abraham, kay Isaac, tatlong A, nag-umpisa sa ama, sa anak, sa apo. Di po ba ang parang invitation na makikita mo yung apo mo? Wow, sabi ko, ang pabuti mo, pagka ito binigay mo sa akin. Wala na akong hilingin pa. Wala naman po akong hilingin. Kaya ba, sa balas ng lupa. Amen. Palad na po ako. Amen. Mas baybayan ko yung pamilya ko. Napakabuti talaga ng Diyos. Kaya po, ang papulit pa sa salamat. Praise God.